Samantala, sa susunod na buwan na sisimulan ang pag-aalis ng burak sa ilalim po ng Manila Bay. Pero ngayon pa lamang, nakapwesto na ho ang mga heavy equipment na gagamitin naman para sa paghuhukay. Narito po ang unang balita ni Cecil Villarosa live. Cecil? Magandang umaga sa inyo, Connie. Puspusa na nga ang ginagawang paghahanda ng gobyerno para sa gagawing dredging sa Manila Bay. At kaugnay nga niyan ay nakapwesto na ang mga heavy equipment dito sa Baywalk, dito sa Ross Boulevard. At yan nga ay bilang paghahanda sa gagawing paghukay sa mga naipong burak sa ilalim nga ng Manila Bay. At yan nga ay bahagi pa rin ng malawakang rehabilitasyon na ikinasa ng pamahalaan sa Manila Bay. At kabilang na nga sa mga nakapwestong mga heavy equipment ay ang 4 na mga amphibious backhoe. Isa sa mga backhoe ay dinaan sa tubig at ibiniyahe mula sa Baseco patungo ng Baywalk. Ang iba pang backhoe ibiniyahe sakay ng mga truck. May ilan na rin mga barge na nakapwesto sa ibaba ng seawall. Sa barge ilalagay ang burak na mahakot. Mayroon na rin nakapwesto na mga rolyo ng malalaking lubid. May isang bahagi rin ng Baywalk ang tinambakan ng aspalto para sa sampahan ng mga heavy equipment at para maipwesto ang mga ito sa baybayin. Bukod sa mga backhoe, ide-deploy din sa Manila Bay ang mga dumping scow, mga dump truck, debris segregator at mga vacuum sewer cleaner. Sa anunsyo na inilagay ng DPWH, ang dredging ay gagawin hanggang sa layong 100 metro mula sa seawall at sa habang 1.5 kilometro mula sa baybayin ng Manila Yacht Club hanggang sa US Embassy. Kabilang sa mga dredging site na tinukoy ng DPWH, bukod nga dito sa bahagi ng Baywalk ay ang Navotas River at gayon din ang Estero de Vitas sa Tondo, Maynila. Connie, noong Sabado ay nauna nang nagsagawa ng dry run ang DNR pati na rin ang DPWH kaugnay nga ng gagawing dredging na plano nga pasimulan sa buwan ng Marso. At live mula po dito sa Baywalk, Ross Boulevard, balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Cecil Villarosa.